after yung ship, ito talaga ang muna kong ginagawa. Ina-open ko yung Mobile Legends ko para maglaro kahit isang beses isang araw. Dahil busy tayo sa trabaho, bihira tayo makapag-prank. Pero pag free tayo, palagi talaga tayo naglaro. Katulad ngayong araw, medyo inaantok pa ako pero try lang natin isang game. Pag-start pa lang ng laro, palagi akong pumubuntot o sumasama sa mga fighter o tank. Namit ko si Layla, medyo mahina ang defense niya. So, support lang talaga ang trabaho ko dito. Unang game pa lang, pinagtulungan na kami. So, yun, namatay yung kasama ko kaya tumapas muna ako. Pero tayo may kalaban na humahabol yun. Napatay natin siya. Yan lang talaga ang mahirap kay Layla eh. Kapag mag-isa ka lang tapos may dalawa humahabol sa'yo, ang hirap manalo. Lalo na kung early game pa lang. Level 2 pa lang siya kaya limited pa yung skills niya. Well, okay sana kung melee or tank rin yung kasalubong mo. Advantage yun. Sabi nga nila, tiyani-tiyaniin mo lang hanggang mamatay. Pag lalapit na siya, takbo ah. Magagaling na pala yung nakalaro namin dito. Halos lagi silang sama-sama tapos puro pa sila fighter. Meron yan isa na palaging nagko-farm. So, lagi siya yung pumapatay ng turtle kaya ahead siya sa level. Tapos, iniisa-isa niya na kami. Kahit minsan sama-sama na kami, hindi pa rin kaya. Kita mo, Dids? Siguro dahil Grandmaster na yung rank ko, mayroon na akong mga nakakalaban na karakter na ngayon ko lang nakikita. Yung parang nagsusumo ng espiritu. Tapos, papasugurin sa'yo. Ang lakas ng, ng damage. Tapos pag malapit mo siyang mapatay, biglang mawawala, parang nagbiblink. Parang katulad yung shota mo, na biglang nawala pagkatapos kang paibigin. Pinaasa ka lang po na biglang ginaus ka na lang at nagblink sa buhay mo. Ang sakit, diba? Ouch! Sorry! Dito pa lang sa part ng game na to, napapansin ko na tambak na kami. Pero ako yung player na habang natatambakan kami, lalong gusto ko pang maglaro. Kasi para mabawi namin yung score namin. So, yun, kailangan mo lang talaga dito makipag-cooperate sa mga kakampi mo. At iwasan mo yung palagi ka mag-isa, lalo na kung long range ka. Lagi kang kasama dun sa mga kakampi mo na tank or fighter para kahit pa paano meron kang pangsalag. At isupport mo na lang sila. Kapag meron sa kanilang tumitira, tirahin mo na rin, tirahin pa ng iba. Dati-rati hindi ako tumitingin sa map kaya palagi ako nagagangbang. Ngayon, kada maglalakad ako, kada pupunta ako sa isang lugar, tumitingin talaga ako sa map. At marunong na rin ako magtago sa bush. Kapag may danger, tago ka muna, parang tunay na buhay lang yan. Walang bayaning buhay. Tandaan niya yan. Okay lang tumakbo at umiwas kung kinakailangan. Parang sa love life lang yan. Umiwas ka na para hindi ka masaktan. Papasahin ka lang yan. Nakita ko pala dito sa mapa yung mga kampi ko nagpa-farm. Ako lang mag-isa dito. Susupport ako dito sa may tower. Ito na naman yung sinasabi kong karakter na multo. Yung kapag mamamatay na siya, biglang mawawala. Galing niya. Kahit nasa may tower ako, lumalapit talaga siya para patayin lang ako. At ako talaga yung paborito niyang palagi tinatarget. Siguro dahil alam niya na mahina ang defense itong Layla. Kahit ako rin, pag tank yung gamit ko, inauna ko talaga yung mga long range. Kasi sila para silang papel, dali-dali nilang patayin. Kahit magagaling yung mga kalaban namin dito, kahit pa paano umahabol naman yung mga kakampi ko, magaling naman sila pagdating sa score. Halos nagkakalapit lang. 7 kami tapos 9 yung kalaban. Pero masasabi ko na very unexpected yung nangyari sa larong to. Kasi talo na kami dito eh. Hindi ko alam kung anong ginawa nila. Sabi ng mga kampi ko mga obob daw yung mga kalaban. Pero ang bibilis silang mag-level Ang gagaling nilang mag-farm. Tapos palagi nila kaming napapatay. Halos lahat ng kampi ko napapatay nila. Kaya ang ginagawa ko, palagi lang ako sumasama dito sa tank namin. Para kapag merong gagangbangin, tutulong na lang ako. Support na lang kumbaga. Kasi mahirap na katulad ito. Kapag kailangan niya ng tulong,
Minsan ako yung tinitira ako yung inuuna. Buti na lang andyan yung kakampi ko. Ayan, tingnan nyo. Mapapatay na dapat namin yan. Tapos biglang nawala, di ba? Bigla niya kaming ginos. Sira ulo. Nangula nga, akala ko yun yung main character. Yung pala, ano lang pala yun? Summon. Yung main character pala dun, andyan lang yan sa paligid. Minsan nakatago siya sa bush. Kaya hindi mo siya mapapatay. Pero yung buhay niya, yun talaga yun. Yung gamit niyang buhay yan. Kaso, yun nakita mo yun parang may espiritu. Andun siya sa malayo. So kapag mapapatay mo na siya, nagbibiling siya pabalik dun sa main body ng character niya. Going back to the game, 3 na pala yung kill ko. Tapos yung score ko 1 pa lang. Wala na ako magiging score dito. Ito na talaga yun hanggang matapos yung game. Pero nakakapagtaka dito, panalo kami. So panoorin nyo kung anong nangyari kasi hindi ko rin alam kung paano ang nangyari. Bigla na lang kaming nanalo kahit natambak. Kahit na ito lang yung kills ko at ito lang yung score ko. End up panalo pa rin kami kaya yun. Akala ko mawawala na yung karam ko dito eh. Kita mo yun Eksakto nung tinira ko biglang nawala. Parang 1 segundo lang nag-blink na siya, diba? Galing. Sana pagdating ng araw, mabili ko rin or magamit yung character na yon. So, kung makikita nyo, umuwi muna ako dito sa main base para magpagaling. Kasi konti na lang yung buhay natin. Malapit na dito yung bakbakan eh. Kaya kailangan nating mag-prepare at magtago dito sa bush. Abangan natin silang dumaan. Saka natin silang tirahin. Kaso nakakainip magtago. Tagal nilang dumaan kaya let's go. Push na ulit natin tong middle para replace kahit pa paano makahabol sa scoring. Andito na naman pala na sa loob na naman namin yung multong character. Siguro natulogan niya nung na-destroy na namin yung topper nila. Ayun kung makikita niyo, ganda ng skill niya. Tapos 2 na kami, hindi pa rin namin kaya Biglang nawala, ang galing, di ba? Bigla akong napansin dito na binabakbakan yung kakampi ko kaya dali-dali akong tumakbo dito para tumulong. Kaso, ang lalakas talaga nila kahit anong gawin namin, Kami palagi yung umaatras at naiiwang talunan. Katulad nito, sunod-sunod na yung deads ko sa game na to. Lagi ko sinasasalupin yung malakas na yung character. Kakabagot pa namang maghintay at magbilang nitong countdown para lang mabuhay na yung character mo. Parang gusto mo nang matapos at nakipaglaban ulit para makabawi. Kaso ang nangyayari, mamatay ka rin naman. Pero sabi nga nila, di ba, it's never too late. Learn from experience. Kaya try lang ng try. Siguro nga hindi namin sila kaya, pero after mga ilang games pa, makakaya na rin namin tapatan yung mga kalaban dito. Unti-unti na rin pala ako nakakabuo ng mga gamit ko sana, kaso yun, sunod-sunod rin yung talo ko. Pagpunta ko sa market, parang 1 segundo lang patay na yung character ko. At pag palagi kayong napapatay ng mga kalaban nyo, dito nalalabas yung mga company ng mga duwag. Yung sa kalagitnaan ng laban, magsusurrender na. One of the gay rights activists. Kasi hindi na nila kaya yung kalaban. Imbis na tumulong sa mga company nila para makabawi, ang ginagawa nila is nag-EFK na lang. Kita mo kung sino man yun, Shoutout sa'yo, kuya. Huwag ka na mag-ML. Maglaro ka na lang ng Tetris o kaya Super Mario. At meron lang akong tanong sa'yo. Why are you gay? You are gay. Dapat kung maglalaro ka ng ML, wag mong pabayaan yung mga kampi mo. Tapusin mo yung laro, huwag ka mag-EFK. Kasi katulad nito yung game na to, akala namin taro na kami pero at the end kami pa rin nanalo. So, shoutout sa'yo kung nasan ka man, kung sino ka man. Huwag ka na ulit magbiro, mag-quit ka na.